Milyon-milyon ang mga dumarang sasakyan sa kalsada sa loob lamang ng isang araw. Nagkakaiba ba man sa brand at year model, pwede mo pa rin malaman kung anong uri ang mga ito depende sa sukat, laki at hugis. Maliban sa mga bus, truck, jeep, at iba pang mga pampublikong sasakyan, alamin kung ano ang pinagkaiba at tawag sa mga iba pang sasakyang makikita ngayon sa lansangan. Muli, ito ang Pinoy Car Guide para ituro kung ano nga ba ang iba't ibang uri ng sasakyan na makikita dito sa Pilipinas mula sa maliliit hanggang sa malalaki. Unahin natin yung mga bihira lang makita sa kalsada tulad ng coupe. Ito yung mga sasakyan na sporty type dahil sa dalawang pinto lang ang meron ito na kadalasang mas mahaba para mas madaling makadaan yung mga pasahero na upo sa likod. Meron itong trunk, fixed na bubong at mahabang hood. Isa ito sa pinakasikat na uri ng sasakyan noong panahon ng mga classic cars. Sa ngayon, may mga mangilan-ngilan pa ring mga car manufacturers ang gumagawa ng mga ganitong modelo tulad ng Hyundai Genesis, Audi R8, at syempre, ang isa sa mga nagpasikat nito mula pa noon, ang Ford Mustang. Convertible naman ang tawag sa mga sasakyan na nabubuksan ng bubong. May dalawang klase ang convertible cars. Una ay ang soft top. Ito yung mga may bubong na parang makapal na tela at natitiklop ito papunta sa likod ng backseat. Pangalawa ay ang hard top. Ito yung mga may matigas na bubong at tinatanggal ng buo o kaya naman ay katulad ng sa soft top na natitiklop rin papunta sa likod. Depende rin sa modelo ng sasakyan ay meron itong automatic o kaya naman ay mano-manong tinatanggal ang bubong. Isa sa pinakasikat na gumawa ng convertible cars ay ang Cadillac. Meron pa rin gumagawa ng mga ganitong sasakyan tulad ng Mazda MX-5 Miata, Chevrolet Corvette Z06, at Porsche 911. Isa pa sa mga bihirang makikitang sasakyan ngayon ay ang mga limousine. Kadalasang makikita ito sa pelikula na gamit ng mga mayayaman o kaya naman ay sa kasino. Ito yung parang isang normal na sasakyan na hinati sa gitna tapos ay nilagyan ng parang extension saka pinagdikit yung hinating sasakyan sa magkabilang dulo. Ang Pinoy version natin ng limousine ay ang mga hari ng kalsada, ang jeepney. In-improvise natin ang mga iniwang military jeep ng mga Amerikano nung matapos ang World War II. At ayon sa Wikipedia, ang mga nagmamaneho ng limousine ay tinatawag na chauffeur, sa Tagalog, tsuper. Pumunta naman tayo sa mga karaniwan nating makikita sa kalsada tulad ng hatchback na isa sa pinakamaliit na sasakyan ngayon. Para itong kotse na tinapyas ang trunk at pinalitan ng mas malaking pinto na merong bintana at nabubuksan ito ng paitaas. Parang merong 4 at 2 pinto ang hatchback. Ang halimbawa ng mga hatchback ay ang Toyota Wigo, Hyundai Eon, Suzuki Alto, at ang Mini Cooper na isa sa mga nagpasikat ng hatchback. Ang sedan naman ang isa sa pinakapopular na sasakyan mula pa noon. Meron itong tinatawag na 3-box configuration na hinahati para sa makina, 4 na pinto para sa mga pasahero, at ang pangatlo ay ang para sa mga bagahe o ang trunk. At ito rin ang kadalasang ginagawang taxi. Merong 4 na klase ang sedan. Ang pinakamaliit ay ang subcompact na sedan tulad ng Toyota Vios, Nissan Almera, Mitsubishi Mirage, Ford Fiesta, at Hyundai Accent. At karamihan sa mga model ng subcompact sedan ay merong hatchback version. Mas malaki naman ng konti ang compact sedan, tulad ng Hyundai Elantra, Toyota Corolla, Mitsubishi Lancer, Nissan Sentra, at Honda Civic. Ang pangatlong uri ay ang midsize sedan. Mas in-upgrade ang mga features nito at mas pinalakas ang performance. Ang mga halimbawa nito ay ang Nissan Altima, Toyota Camry, Hyundai Sonata, Kia Optima, at Honda Accord. At ang pang-4 at ang pinakamalaki sa lahat ay ang full-size sedan. Ito yung mga pangmalakasang kotse tulad ng Volvo S90, BMW 7 Series, Mercedes-Benz S-Class, Audi A8, at Kia K900. Station wagon naman ang tawag sa pinaghalong sedan at hatchback. Para itong sedan na may mahabang bubong hanggang sa likod at ang pinto nito ay parang sa hatchback. Ang lamang nito sa sedan at hatchback ay mas malaki ang space ito sa likod na pwedeng lagyan ng mas maraming gamit. Bibihira na rin ang mga car manufacturers na gumagawa nito kaya kadalasan ang mga makikita mong mga wagon ay mga lumang modelo pa tulad ng Chevrolet Corvair Wagon,
Vista Cruiser Station Wagon, Dodge Colt Wagon, at Chevrolet Caprice Estate Wagon. Ang mga SUV o ang Sports Utility Vehicle ay isa sa mga uri ng mga sasakyan na may mataas na ground clearance, mas mahaba ang wheelbase, mas mataas ang bubong, at mas malapad kumpara sa mga kotse, kaya mas marami ang mga pasahero na pwedeng sumakay dito. Patuloy ang pagdami ng mga SUVs ngayon dahil sa dami ng mga pwedeng pagpilian, depende sa mga pangangailangan mo sa pang-araw-araw. Ang una ay ang pinakamaliit na SUV, ang Crossover Utility Vehicles or CUV. Ito ang parang pumalit sa mga lumang wagon dahil mas in-improve ang mga features nito. Pero di tulad ng ibang SUVs na mas malaki, gawa pa rin ito sa unibody construction tulad ng sa mas maliliit na sasakyan. Ang halimbawa ng mga CUVs ay ang Nissan Juke at Ford EcoSport. Ang Multipurpose Vehicle naman o MPV o kilala rin sa tawag na Multi-Utility Vehicle o minivan ay may mataas na bubong at mas marami ang pasahero na kasya dito dahil meron itong 3 rows ng upuan na pwedeng tiklopin kapag kailangan kargahan ng mas maraming gamit. Tuwa rin ito sa unibody construction. Ang halimbawa nito ay ang Suzuki Ertiga, Mitsubishi Expander, ang sikat dati na Toyota Tamaraw at iba pang katulad ng mga sasakyan na ginagawang UV Express. Ang pangatlo ay ang full-sized SUVs. Ito ang halimbawa ng mga body-on-frame construction na sasakyan. Di tulad ng unibody construction, magkahiwalay ang body ng sasakyan at ang frame nito saka binubuo. Gawa sa maliit na truck ang chassis at makina nito na nilagyan ng malaking body ng SUV kaya mas malaki, mas mataas, at mas malakas ito kumpara sa ibang SUVs. Karamihan rin sa mga full-size SUVs ay all-wheel drive kaya pwedeng ito pang off-road. Ang mga halimbawa nito ay ang Chevrolet Suburban, Nissan Armada, Range Rover Evoque, Toyota Sequoia, at Ford Expedition. Mas maliit naman ng konti ang mga mid-size SUVs tulad ng Isuzu MU-X, Ford Everest, Mitsubishi Montero, Toyota Fortuner, at Chevrolet Trailblazer. Pickup truck naman ang tawag sa mga sasakyan na may malaking bukas na espasyo sa likod, dinisenyo para sa may bibigat at malalaking bagay na kailangang ikarga. Gawa rin ito sa body-on-frame construction. Meron itong mas malalaking suspension at gulong kaya kayang-kaya nitong daanan ang iba't ibang klase ng kalsada. Mas matibay rin ang frame at mas malakas ang makina nito kaya kayang-kaya nito maghilan ng trailer o kaya ng iba pang sasakyan, maliit man o malaki. Ang mga halimbawa nito ay yung Toyota Hilux, Isuzu D-Max, Mitsubishi Strada, Nissan Navara at Ford Ranger. Ang van naman ay ang pinalaking version ng MPV. Ang front seats ng mga van ay kadalasang nasa dulong bahagi ng sasakyan, kaya mas maliit na ang hood nito. Dahil dito, mas mahaba at mas maraming upuan, kaya mas maraming pasahero ang magkakasya dito. Meron itong 4 hanggang 5 rows ng upuan, depende sa laki ng van, kaya ito rin ang ginagawang pamalit sa school bus at ginagawang UV Express. Meron itong 4 hanggang 5 pinto at 1 o 2 sa mga ito ay sliding door. Di lang mga pasahero ang mga pwedeng isakay sa van. Karamihan sa mga ito ay ginagamit na rin pang deliver ng mga gamit. At dahil maluwag ang loob nito, madalas na rin itong makikita na ginagawang ambulansya. Ang mga halimbawa nito ay ang Toyota Hi-Ace Grandia, Hyundai Grand Starex, Mitsubishi Delica, Nissan Urban, at Toyota Alphard. Ngayong alam nyo na ang iba't ibang uri ng mga sasakyan, i-comment nyo naman sa baba kung anong klase ng sasakyan ang meron kayo o kung alin sa mga iyon ang gusto nyo na magkaroon. Kung nagustuhan nyo at meron kayong natutunan sa video ito, pwede nyo itong i-share. At kung first time mo naman dito sa Pinoy Car Guy Channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe dahil marami pa akong inihandang dagdag kaalaman tungkol sa mga sasakyan.